Sa sandaling tumugtog ang musika, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi iyon ang kanyang pambansang awit. Ang watawat na dahan-dahang itinataas sa tagdan ay hindi sa kanyang mga kulay. Inanunsyo mula sa entablado na ang nagwagi ng gintong medalya ay mula sa China. Siya, si Tala, ay nakatayo sa gitna ng podium, walang emosyon ang mukha sa gitna ng palakpakan. Bagamat siya ang nagwagi at bumasag ng rekord sa Asia, pilit siyang ipinakilala bilang kinatawan ng China. Maging sa likod ng kanyang pangalan ay idinugtong ang tatlong salitang iyon. Nagpatuloy ang seremonya. Ang mga kamera ay nakatutok pa rin sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang tumalikod sa mga manonood. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang jacket na nakasampay sa kanyang balikat. Ang mga kulay ng pula, puti at bughaw na may araw at tatlong bituin sa gitna ng kanyang ipinagmamalaking watawat ay tahimik na lumadlad sa kanyang likuran. Ang buong stadium ay panandaliang natahimik bago sumabog sa isang malakas na bulungan. Hindi agad nakaiwas ang mga internasyonal na kamera. Milyon-milyong manonood ang sabay-sabay na nakasaksi sa tagpong iyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang jacket. Hindi mabilis ang kanyang kilos, ngunit sapat na upang malinaw na makita ng lahat. Ang tela ay dumulas mula sa kanyang mga balikat. Inilalantad ang pula, puti, at bughaw na mga kulay, isang simbolong pamilyar ngunit patuloy na itinatanggi ay lumitaw sa paningin ng libu-libong tao nang walang anumang takip. Hindi ito iwinagayway, hindi itinago, kundi isang ganap na paglaladlad na parang isang watawat na nakabalot sa kanyang likuran. 2 segundo ng katahimikan ang bumalot sa buong stadium. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa pagkabigla. Agad na pinindot ng mga staff ng broadcast ang switch at lumipat ang kuha sa malawak na anggulo ng mga manonood, ngunit huli na ang lahat. Ang imahe na naisa telebisyon sa sandaling iyon ay kumpleto nang nakuha ang mga kulay sa kanyang likuran. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa VIP section. Ang mga opisyal mula sa organizing committee ay nagsimulang umakyat sa entablado. Ang ilan ay tumayo sa gilid ng entablado at sumenyas sa kanya. Sinasabing isuot niyang muli ang kanyang jacket. Ngunit hindi siya gumalaw. Nanatiling tuwid na nakatayo na parang ipinako. Huminto ang palakpakan. Ang kapaligiran sa stadium ay tila nagyelo. Ang lahat ay nakatutok sa tela sa kanyang likuran. Sa sandali ng kanyang hindi pakikiisa, nakatayo siya sa pinakamataas na bahagi ng podium. Walang luha, walang ngiti. Tanging katahimikan at determinasyon ang natira mula sa pagpapanatiling matatag ng kanyang mga kalamnan. Inaasahan na niya ang sandaling ito. Kalahating oras bago iyon, nakaupo siya sa waiting area. Pinagmamasdan mula sa malayo ang isang technical staff na ikinakabit ang pulang watawat sa mekanismo ng pagtataas. Sumikip ang kanyang dibdib. Nilapitan niya ang staff at tinanong kung bakit hindi ang nasyonalidad na nakasaad sa kanyang application form ang ginamit. Malamig lamang na sumagot ang staff na ang lahat ay ayon sa patakaran ng mga organizer. Magtatanong pa sana siya ulit ngunit binalaan siyang huwag nang guluhin ang proseso ng seremonya. Wala na siyang sinabi. Bumalik siya sa kanyang upuan, tiniklop ng maayos ang kanyang jacket at niyakap ito. Hindi niya ito binitawan. Hindi ito isang biglaang pagtutol, kundi isang bagay na matagal na niyang pinaghandaan. Alam niyang iaanunsyo siya bilang kinatawan ng China. Alam niyang gagamitin ng mga organizer ang teknikalidad ng automatic settings para ikategorya siya sa sistema. Ngunit hindi niya inakala na maging sa likod ng kanyang pangalan ay idadagdag ang mga salitang iyon. Sa malaking screen, malapit na magkadikit ang kanyang pangalan at ang mga salitang Republika ng China. Tumingala siya sandali at naalala ang qualifying rounds. Isang atleta mula sa Africa ang bumulong sa kanya. "Inchik ka ba? Bakit sa impormasyon mo ay hindi?" Sumagot lamang siya, "Dahil taga-Pilipinas ako." Natigilan sandali ang kausap at sinabing, "Hindi nga kayo magkamukha." Iyon ang pinakasimple at pinakatapat na sagot na narinig niya. Walang tanong, walang paninindigan, kundi isang purong pagkilala. Bigla, isang blonde na mamamahayag sa bleachers ang tumayo. Itinaas ang kanyang kamera at walang tigil na kinuhanan siya ng litrato. Mabilis na tumakbo ang isang voluntaryo patungo sa VIP section. Tila hihingi ng utos kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit hindi siya natinag. Ang kanyang mga mata ay tumawid sa stadium, patungo sa malayong bleachers at huminto sa live broadcast camera sa kanyang harapan. Mas lalo siyang tumayo ng tuwid, inayos ang pagkakalagay ng jacket sa kanyang likuran at nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng 10 segundo.
Natapos ang pambansang awit. Mabilis na inanunsyo ng MC ang pagtatapos ng seremonya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga braso, ang simbolo sa kanyang likuran ay nanatiling buo at tahimik siyang bumaba mula sa podium. Sa backstage, 3 tao ang humarang sa kanya, isang kinatawan mula sa organizing committee, ang team liaison officer at isang interpreter. Mahina silang nagsalita. Sinasabing ang kanyang ginawa ay isang malubhang paglabag sa mga alituntunin ng seremonya. Malamig ang mga salitang isinalin ng interpreter. Kailangan mong maglabas ng isang pahayag na naglilinaw na ang iyong ginawa kanina ay hindi nagpapahayag ng anumang pampulitikang paninindigan. Kung hindi, babawiin ang iyong medalya. Nanatiling blanko ang kanyang mukha. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanila. Iyon ay isang pahayag na isinulat niya mismo. Walang mga slogan, walang pampulitikang paninindigan. Isang pangungusap lamang. Ako ay mula sa Pilipinas. Ang aking tagumpay ay para sa aking bayan. Natapos basahin ng interpreter at natigilan ng ilang segundo. Hindi siya agad nagsalita. Minadali siya ng liaison officer na magsalin. Nag-atubili siya sandali bago basahin nang malakas ang maikling pangungusap na iyon. Tulad ng isang batong inihagis sa tahimik na tubig, walang naging tugon, ngunit nayanig nito ang paningin ng lahat. Hindi na sila nakipagtalo. Hindi na rin siya lumingon. Sa dulo ng pasilyo, puno ng mga mamamahayag ang press area. Ang ilan ay may hawak na kamera, ang ilan ay sumisigaw ng kanyang pangalan, at ang ilan ay may hawak na mga karton na may nakasulat na Dalagang Pilipina. 10 minuto ang nakalipas, hindi nila siya kilala. 10 segundo ang nakalipas, kinukuhanan nila ng litrato ang kanyang likuran. At ngayon, hinihintay nilang ipahayag niya ang kanyang paninindigan. Hindi siya agad lumabas. Muli niyang tiniklop ang kanyang jacket, isinilid sa kanyang bag, inayos ang kanyang buhok, at humakbang sa gitna ng liwanag ng mga flash. Napakalapit ng mga kamera, ang mga mikropono ay halos nakadikit na sa kanyang mukha. Isa lang ang sinabi niya. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, ang medalyang ito ay walang halaga para ipagdiwang. 3 segundo ng katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagkatapos, ang tunog ng mga shutter ay umugong na parang isang bagyo. Ang kanyang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa social media. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, ang medalyang ito ay walang halaga para ipagdiwang. Sa simula, ito ay ibinahagi lamang sa mga grupo ng palakasan. Pagkatapos, nagsimulang mag-viral sa mga Pilipinong netizens. Sa huli, maging ang mga subtitle ng mga internasyonal na news channel ay ipinakita ang pangungusap na ito. Hindi siya sumigaw ng slogan, ngunit ang kanyang katawan ay sapat na malakas. Ang larawan ay ipinakalat ng media sa buong mundo, sa mahigit 100 mga ahensya ng balita. Ang 10 segundong imahe ay nagbunga ng iba't ibang interpretasyon sa buong mundo. Ang pahayagang Mainichi Shimbun ng Japan, ang maliit na kilos gamit ang telang iyon ay bumasag sa kilalang katahimikan sa internasyonal na arena tungkol sa issue ng nasyonalidad. Ang pahayagang Le Monde ng France. Nakita namin ang isang atleta mula sa Pilipinas na nakahanap ng paraan upang ipahayag ang kanyang dignidad sa ilalim ng mga patakaran. Ang pahayagang The Straits Times ng Singapore. Hindi siya sumigaw ng slogan, ngunit ito ang isa sa mga pinakapinong protesta. Samantala, pinili ng CCTV Sports ng China na alisin ang buong seremonya ng parangal at ipalabas lamang ang mga eksena ng kompetisyon na may binagong caption, Atleta ng China, nagwagi ng gintong medalya. Ngunit kumalat na ang imahe. Sa 10 nangungunang trending topics, ang pangalan ng Pilipinas ay naikabit sa iba't ibang mga salita, paglaban, dignidad, bagong henerasyon, mapanganib na senyales. Sa isang gabi, mula sa isang hindi kilalang atleta, siya ay naging sentro ng isang mainit na kontrobersya. Nakaupo siya sa kanyang silid sa hotel, hindi binubuksan ang ilaw, walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nag-text ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot. Hindi tumawag ang kanyang coach, nagpadala lang ng isang maikling tandang pananong. Walang sinuman mula sa kanyang pamilya ang kumontak, na tila isang tahimik na pagtanggap sa kanyang desisyon. Ngunit alam niyang ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa sala, nakatitig sa telebisyon nang hindi naglilipat ng channel.
Sa labas ng bintana ay ang mga ilaw mula sa matataas na gusali sa isang banyagang lungsod, ngunit pakiramdam niya ay tila ang buong lungsod ay nalulunod. Naalala niya ang gabi bago ang kompetisyon, habang nag-iisa siyang nag-jogging sa paligid ng training grounds. Ang nasa kanyang earphones ay hindi musika, kundi mga lumang clip ng mga kompetisyon. Hinahanap niya ang kanyang pakiramdam. Hinahanap niya muli ang kanyang boses. Mula pagkabata ay sumasali na siya sa mga kompetisyon. Mula sa lokal na paaralan hanggang sa pambansang liga sa high school, palaging may mga mamamahayag na nag-i-interview. Ngunit sa tuwing lalabas ang balita, ang kanyang paaralan ay isusulat bilang mula sa isang high school sa isang special economic zone ng China. Noong una, hindi niya maintindihan. Tinanong niya ang kanyang guro kung bakit kailangang baguhin. Tinapik lang siya ng guro sa balikat at sinabing, "Alam mo naman, kailangang gawin ito para makasali ka." Naintindihan niya. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang kalooban. Noong siya ay nasa huling taon sa high school, nanalo siya ng pambansang gintong medalya. Kinabukasan, ipinalabas sa balita ang kanyang larawan sa pagtanggap ng parangal. Gaya ng dati sa ibabang kaliwang sulok ng screen, may mga letrang nagsasabing kinatawan ng Special Economic Zone na sumali sa kompetisyon. Nakita niya ang kanyang lolo na nakatitig sa larawan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi dahil sa hindi siya makapagsalita, kundi sila ang nagtiis para sa kanya. Sa kolehiyo, nag-apply siya para sa isang internasyonal na youth training camp. 3 beses siyang inirekomenda. Sa huli, isang dayuhang coach ang personal na nagsabi sa kanya na hindi ang kanyang pasaporte ang problema, kundi ang pangalang nasa likod niya na magdudulot ng problema sa mga organizer. 20 taong gulang pa lamang siya noon. At iyon ang unang pagkakataon na naisip niya, kung isang araw ay makatayo ako sa isang pandaigdigang podium, ano ang maaari kong gawin? Ang jacket na iyon ang inihanda niya mula pa noon, nakatago sa isang lihim na kompartimento ng kanyang maleta. Hindi ito mabigat, ngunit mabigat ang dinala nito sa loob ng maraming taon. Dumating ang media liaison officer sa pinto ng kanyang silid. Sinasabing maraming internasyonal na news stations ang humihiling ng isang eksklusibong panayam. Hindi siya pumayag, ni hindi siya nagsalita. Umiling lang siya. Ngunit ilang minuto ang lumipas, nakarinig siya ng mga tao sa balkonahe sa ibaba. Ang ilan ay may hawak na mga karatula. Ang ilan ay sumisigaw, "Sinusuportahan ka namin." Ang ilan ay may hawak pang mga karton na may isang pangungusap. "Ang sinabi mo ay hindi lang para sa iyo." Natigilan siya ng ilang segundo. Biglang uminit ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi na niya matandaan kung kailan nagsimulang palakpakan ng publiko ang isang pagpapahayag na walang pampulitikang slogan. Noong bata pa siya, tinulungan niya ang isang taong nadapa sa isang istasyon ng tren. Ang mga tao sa paligid ay tumingin ng may pag-iingat. Minsan niyang sinabi sa isang estranghero, "Ako ay mula sa Pilipinas." Karaniwan, biglang nag-iiba ng usapan ang kausap. Ngunit ngayon, may mga taong gumagamit ng mikropono ng buong mundo para isigaw ang mga salitang hindi niya binigkas. Kinaumagahan, lumitaw siya sa isang press conference. Sa una, hindi siya inimbitahan ng organizing committee. Ngunit dahil sa napakalaking pressure, maraming media outlets ang malinaw na nagsabi na kung hindi siya darating, hindi nila i-cover ang balita. Pumayag ang mga organizer. Tumayo siya sa entablado, walang script at hindi kumakatawan sa anumang panig. 3 bagay lang ang sinabi niya. Una, tungkol sa kanyang pagsasanay mula elementarya hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, tungkol sa dahilan kung bakit siya nagpumilit na makipagkompetensya kahit alam niyang hindi siya ganap na kikilalanin. Pangatlo, sinabi niya, "Hindi ko ito ginawa para baguhin ang kahit ano. Ginawa ko ito dahil ayoko nang magpanggap na walang nakikita." Isang maikling pangungusap lamang, ngunit maririnig ang mahinang pagsinghot mula sa upuan ng mga manonood. Ang ilan ay yumuko at umiyak. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang kanyang buong talumpati. Wala pang 1 oras matapos itong i-upload, umabot na sa 5 milyon ang views. Sa mga kalsada ng Pilipinas, nagsimulang lumitaw ang kanyang mga larawan. Hindi opisyal na mga poster, kundi mga sticker at poster na ginawa mismo ng mga tao. Wala roon ang kanyang mukha, wala ang kanyang pangalan. Tanging ang imahe ng likuran ng isang dalaga na nakatayo sa podium, hawak ang isang jacket. Isang pangungusap lang ang caption. "Sa sandaling ito, kami ay ikaw." Samantala,
naglabas ng pahayag ang organizing committee. Ang kilos ng atleta sa seremonya ay isang paglabag sa prinsipyo ng neutralidad ng kompetisyon. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng karagdagang aksyon. Ang kanyang medalya ay nasa panganib na bawiin. Nagkomento ang state media ng China. May mga taong sinusubukang gamitin ang palakasan para sa propaganda ng separatismo. Ito ay tiyak na mabibigo. Ngunit nag-post ang International Olympic Committee ng isang mensahe sa kanilang opisyal na website. Iginagalang namin ang lahat ng pagpapahayag na nagmumula sa tunay na karanasan. Hindi binanggit ang pangalan, hindi nagpahayag ng paninindigan, ngunit nag-iwan ng malaking puwang para sa interpretasyon. Ang bagyong ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Iyon ang atletang Aprikano. Sinabi niya, "Nakita ko ang larawan. Ngayon, alam ko na kung sino ka." Wala siyang sinabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy ang kausap, "Pinaalala mo sa akin na maniwala ulit na ang kompetisyon ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon." Sa kabilang linya ay isang mahinang pagbati. "Congratulations sa gold medalist mula sa Pilipinas. Congratulations." Pagbaba niya ng eroplano, saktong-sakto ang sikat ng araw. Walang opisyal na pagsalubong, walang seremonya, tanging isang grupo ng mga tao na tahimik na naghihintay sa labasan. Ang ilan ay may hawak na mga larawan, ang ilan ay may sariwang bulaklak, ang ilan ay may hawak ng jacket na katulad ng isinuot niya sa podium. Lumapit siya. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita ang mga tao. Nagkatinginan lang sila at tumango, na para bang may usapan sila o para bang sabay silang lumabas mula sa iisang bagyo. Hindi iyon isang pagsalubong sa isang bayani, kundi isang paglapit na may pag-unawa. Sa araw na iyon, tunay niyang naramdaman na hindi pa tapos ang bagyo ng opinyon. Nagpadala ng opisyal na sulat ang organizing committee, hinihiling na magsumite siya ng paliwanag sa kanyang kilos kung hindi ay isasaalang-alang ang pagbawi sa kanyang medalya. Maingat ang pagkakasulat ng press release, gumagamit ng mga piling salita, ngunit alam niyang iyon ay isang matinding babala. May mga nagpayo sa kanyang sumuko na lang, sinasabing mas mahalaga ang medalya kaysa sa paninindigan. May mga nagpahiwatig din na sabihin niyang isa itong hindi pagkakaunawaan na ang kanyang ginawa ay isang emosyonal na pagpapahayag lamang, walang pampulitikang kahulugan, ngunit wala siyang sinabi. Sumulat lang siya ng tugon na may 8 salita. "Ang ginawa ko ay totoo, hindi kailangan ng paliwanag." Nang gabing iyon, nakaupo siya sa harap ng isang lumang mesa sa kanilang bahay, binuksan muli ang sulat na hindi niya kailanman ipinadala. Isang sulat na isinulat niya noong high school, isang sulat para sa kanyang sarili sa hinaharap. "Hindi ko alam kung nasaan ako, 10 taon mula ngayon. Pero kung tumatakbo pa rin ako, sana kapag nakatayo ako sa pandaigdigang entablado, aakyat ako sa ngalan ng Pilipinas." Binasa niya ito, tiniklop ang sulat, at idinikit sa isang sulok ng pader ng kanyang silid. Hindi iyon isang pangako, isa lamang itong paalala. Naisip niyang sumuko, naisip niya, kung babawiin ang medalya, magsisisi kaya siya? Ngunit nang makatayo siya sa podium na iyon, doon niya naintindihan na hindi dahil sa mas matapang siya kaysa sa iba, kundi dahil hindi na niya kayang magpanggap na walang nangyayari. Ilang araw ang lumipas, lumabas siya sa isang panayam. Tinanong siya ng host, "Kung maibabalik mo ang panahon, gagawin mo pa rin ba iyon?" Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, para saan pat aakyat ako sa podium na iyon? Pagkatapos niyang sabihin iyon, wala nang karagdagang tanong sa programa, wala man lang karagdagang pagkuha ng kamera, dahil wala nang kailangan pang itanong. Sa huli, hindi binawi ng organizing committee ang kanyang medalya at hindi rin sila hayagang tumugon sa kontrobersya. Sabi ng ilan, dahil ito sa internasyonal na pressure. Sabi ng iba, resulta ito ng mga negosasyon sa loob. Ngunit alam niya na hindi iyon kompromiso. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, sa pagtakbo, sa pakikipagkumpetensya. Hindi siya lumabas sa mga talk show, hindi nagsalita tungkol sa politika, at hindi tumanggap ng mga endorsement. Isang bagay lang ang ginawa niya, patuloy na tumakbo. Dahil alam niyang nakilala siya ng mundo, hindi lang dahil sa telang iyon, kundi dahil sa sandaling humakbang siya pasulong, hindi siya umatras. Kalahating taon ang lumipas, sa isa pang internasyonal na kompetisyon, muli siyang umakyat sa podium. Sa pagkakataong ito, walang karugtong ang kanyang pangalan,
Walang ibang watawat na pumalit, tanging isang blanko, malinis na espasyo. Ngunit alam niya, ang mismong kawalan na iyon ang nagtulak sa mundo na seryosohing harapin ang pangalang matagal ng binaliwala. Wala siyang itinaas, wala siyang sinabi. Pagkatapos lamang tanggapin ang parangal, marahan niyang isinukbit muli ang kanyang jacket sa kanyang balikat at tumalikod. Mula sa malayo, dahan-dahang nag-zoom in ang broadcast camera upang makuha ang sandaling iyon. Sa pagkakataong ito, walang maling anunsyo ng pangalan. Walang sinumang sumubok na itama ang kanyang pinagmulan. Tahimik siyang umalis, ang kanyang anino ay malinis tingnan, ngunit nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa buong stadium. Hindi niya binabago ang kasaysayan. Tinatanggihan niya lamang na katawanin ng iba, at dahil dito, siya ay naaalala. Hindi siya sumigaw ng slogan, hindi pumunit ng dokumento, at hindi humingi ng pag-unawa mula sa sinuman. Ginawa lamang niya, habang itinataas ang watawat ng iba, ang isang bagay na nagpapakilala sa kanyang sarili. Walang labis na salita, ngunit malinaw na ipinakita sa buong mundo kung saan siya nagmula. Hindi siya nang uudyok, hindi siya lumalaban. Sinasabi niya lamang ang isang karapatan na dapat taglayin ng lahat. Ang karapatang sabihin kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Maaaring makalimutan ng ilan kung ilang segundo ang kanyang itinakbo. Ngunit habang buhay nilang maaalala na sa sandaling nakatayo siya sa entabladong iyon, hindi siya yumuko. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit hindi na siya muling nanahimik. Sinusuportahan mo ba siya? Sa tingin mo ba ay tama ang kanyang ginawa? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section para marinig ng mga tao ang iyong iniisip. Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong tunay na kwento, malugod kang iniimbitahan na mag-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit ito ay isang pagpapahayag na hindi na tayo papayag na katawanin ng iba. Magsasalita tayo gamit ang sarili nating mga boses.